Sa panahon ngayon, halos lahat ng bagay at serbisyo pwede na raw makuha o mabili online. Maging ang pagkitil sa buhay ng mga bata sa sinapupunan, one click away na lang. May social media page na may price list pa? Bawal na bawal po yan! Inilapit ng resibo sa National Bureau of Investigation, Anti-Organized Transnational Crime Division o NBI-AOTCD ang mga online pages na nag-aalok ng abortion sa mga buntis. From 1 month to 8 months na bata, kaya raw nilang ilaglag. Nag-conduct tayo ng cyber surveillance at nakita natin dun sa isang Facebook page na mayroon doon na nag-o-offer ng abortion. Nag-a-advise sila kung paano, tsaka mayroon mga testimonials doon ng mga success. So, ginawa natin, in-engage natin itong Facebook page na to. Nakipagpalitan ng mensahe ang mga otoridad sa kumukuha raw ng kliyente na itatago natin sa pangalang Iris, hindi niya tunay na pangalan. Laking gulat ng NBI na mabilis napapayag si Iris sa kanilang usapan. Ang sinabi lang namin is, buntis ako, gusto kong magpalaglag. Ganito yan, ganito ang gagawin natin. Okay. Ano yung procedure? Pero, nang nagkasarado ko na ang NBI at si Iris sa appointment sa kanilang clinic, September 9, eksklusibong nakasama ang resibo sa ikinasang entrapment operation ng NBI-OTCD. Paano nag-proceed yung operation ninyo? Tinatanong-tanong muna kung ano yung procedure, sino ang gagawa, kung OB ba ang gagawa. Ang sinabi naman niya ay midwife daw. Sabi niya, all in, 20,000. So, sinet na natin. Doon na natin kinasa yung entrapment operation. Ang sisti raw may nakatokang susundo sa pregnant client sa napag-usapang meet-up place. At para sa entrapment operation na ito, walang kamalay-malay ang suspect sa patibong ng mga otoridad. Mahulog kaya siya sa kamay ng batas? Ilang saglit pa dumating na ang sinasabing midwife na magsasagawa daw ng abortion. Hanggang sa isang mensahe ang natanggap ng mga operatiba. Ano po yun, attorney? Anong sabi? Money down. Abortion na inaalok online, inaksyon na ng resibo kasama ang NBI, OTCD. Money down. Okay, tamas kamay. Tamas kamay. Bitawan ang cellphone. Bitawan ang cellphone. Inventory lang namin yung mga daw. Ngayon lang po ako nag-ano dito. Ngayon lang po. Kasama ka ate? Ikaw sa mga diba? Nakiusap lang po ako dyan kasi yung taga-sundo ko pumunta. Hindi, kasama ka. Kasama yung mama ko lang po. Ay, kayo gumagawa kayo ng makapagpuhan niyo. Sino ba kayo magdidesisyon? Arestado ang maginang itinago namin sa mga pangalang Agnes at Nicole. Naabutan pa ng mga operatiba ang mga gamit na kanilang hinanda para sa paglaglag ng bata. Dito na nakumpirmang hindi sa isang clinic ginagawa ang procedure. Attorney, describe mo. Ano ba itong niraid ninyo? Ano ba ito? Bahay lang? Barong-barong? Ano? Bahay lang siya, tapos foam nga lang yung sa sahig nakalagay yung tapos makikita mo yung mga supposed to be gagamitin sa procedure, makikita mo talagang hindi sanitize itong mga gamit na to. Nang hanapin ng mga otoridad si Iris na kanilang nakausap online, missing in action si Iris sa buong pangyayari at nang tanungin ng NBI kung sino ang taong nagbibigay sa kanila ng mga kliyente, todo deny ang isa sa akusado. Pero sa aming panayam sa nahuling suspect na si Agnes, Paano po kayo natuto sa ganitong kalakaran? Alam po. Ano po siya? Midwife din daw siya. Paano niyo po ba nakilala si ma'am? Online lang po siya. Pero kayo po ay hindi midwife. Hindi po. Nagre-reseta po kayo. Ay, hindi po. Si ano po napapadala niya si takasan ang pag-amin ni Agnes tungkol sa krimen. Ang ginagawa lang po napadyada rito, nalagyan lang po ng gamot tsaka goma, yun lang po. Tapos pinauwi na. Sinubukan din naming kunan ng pakayag ang anak niyang si Nicole na siyang sumundo sa mga asset ng NBI pero no comment na raw siya. Dinala ang mag-ina sa NBI matapos mahuli. Mag-inang nag-aalok ng pampalaglag o pag-abort ng mga baby. Online ipinagmamalaki ang kanilang mga serbisyo. Maging ang buong-buo na raw na bata sa sinapupunan, kaya pa nilang
gawa ng paraan para sa entrapment operation na ito. Kasama ang resibo. Walang kabalay-balay ang suspect sa patibong ng mga otoridad. Money down. Okay, tapos kamay. Tapos kamay. Bitawan ang cellphone. Bitawan ang cellphone. Bitawan ang cellphone. Bitawan ang cellphone. Sa aking eksklusibong panayam sa isa sa mga akusado na si Agnes, ikinuwento niya ang kanilang sistema. Ano pong trabaho ninyo? Sa Quiapo, magtitinda po kami doon sa Quiapo. Ano po yung tinitinda nyo no, sa Quiapo? Mga yung pamparegla, tapos yung mga dahon-dahon. Pati yung gamot, beside to type, Opo. bebenta ko kayo. Eh, alam nyo bawal yun. Opo. Ikinanta rin ng akusado ang hatian sa kita. Magkano muna ang singil? Sinisingil namin isang 20. 20,000. Opo. Magkano ho napupunta Ibig sa inyo? amin sa 5,000, mas 3,000. Ayon pa kay Agnes, may mga araw daw na hindi bababa sa 3 ang nagpapalaglag sa kanya ng bata. Sa experience ninyo, gaano karami sa isang araw ang nagagawa nyo? Pinakamarami po tatlong tao. 3 tao po Opo, sa loob opo. ng isang araw. Minsan po, Araw-araw ho yun, 10 linggo. Hindi po. Minsan po bihira lang, minsan isang linggo, 2 beses. Opo. Minsan isang beses lang ganun. So ilang buwan ho yung pwede pang gawin? 1 to 6 months ganun. 1 to 6 months, opo, okay. Pero pag 7 na, pinapangaralan na namin siya na tuloy mo na lang, ilang buwan na lang lalabas na yung buhay. Sabi Okay, niya. ma'am. Nagbibigay ka rin pala ng advice ha, Agnes. Pero mas nakababakala ang kanyang ibinunyag. Yung nakukuha sa Hindi sinapupunan, saan nyo Pag no isang dinadala yun? buwan lang po kasi minsan dinadala nila ng nagpapalaglag, sila kumukuha. Minsan naman pinaplasan namin kasi dugo pa lang kasi po yun. Saan nyo ho Pero dadalhin yun? Yung dugo na yun? doon po sa may minsan hinuhukay namin, minsan pinaplas na lang po namin. Kasalukuyang nakakulong sa NBI Detention Center ang mag-ina. Haharapin nila sa korte ang patong-patong na kasong isinampa laban sa kanila. Ang ikakaso natin sa kanila ay yung illegal practice of medicine, yung dispensing sale of pharmaceutical products, tapos sale of unregistered health products and misbranding of health products, tsaka intentional abortion. Meron ho bang pagsisisi sa inyo? Dito, bakit ho kasi sa dami-dami ng trabaho dito kayo pumasok? Sisi naman po kung talaga kami. Huwag na po subukan at napaka-delikado at masyado masama. Eh, kung maraming mahanap buhay dyan na marang, ngayon na lang pampasukan nila. Malinaw na bawal ang abortion sa ating bansa at pihadong mapanganib ang pagsasagawa ng iligal kung saan buhay ng parehong ina at sanggol ang nakataya.